At sa pagkakataon na ito mga kapatid ay masyapang malapit ng matapos. Ang ating magiging paksa ngayon, iba't ibang kalagayan ng mga tao pagdating sa pagsunod sa kanilang mga pinuno, sa mga namumuno sa kanila at sa mga namamahala sa kanila. At the same time, kapag may oras ay ating pag-usapan ang 5 uri ng tagut. Sino ba ang 5 uri na ito? 5 uri ng mga tawagit, no? So, inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating matutunghayan sa live na ito, live po dito sa Makkah al-Mukarramah. Yan na mga kapatid. So, wag kayong sa mga matutulog dyan, magbalak matulog, huwag muna kayo matulog. Okay? Yan po. So mag-start na tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligtas sa Kanya at walang makapagliligaw sa Kanya. Sino mang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya. Sino mang Kanyang iligaw ay walang makapaggagabay sa Kanya. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, so ilang pages na lamang matatapos na natin itong usul thalatha, paliwanag ayon sa ating wika ng usul thalatha. Okay? At sa pagkakataon na ito, pag-usapan natin ang paksa na may kaugnayan sa iba't ibang kalagayan ng mga tao pagdating sa pagsunod sa kanilang pinuno. Pagdating sa pagsunod sa kanilang halimbawa leader o namamahala sa kanila. Ito man ay amir, siya man ay amir, siya man ay hari, siya man ay presidente o anuman. Ang mahalaga, sino mang taong namumuno at namamahala sa kanyang mga nasasakupan. So dahil mga kapatid sa panampalatayang Islam, dapat nating malaman kung alin ba ang posisyon, ano bang posisyon natin bilang tayo ay mga Muslim at ang Islam ay nasasaklawan ng lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao, lahat ng uri ng pamumuhay ng isang tao. Kaya naman, maging sa bagay na ito ay hindi pinapalagpas ng Islam. Tinuturo ng Islam kung ano ang tamang panuntunan, tamang pamantayan, at tamang gawain at pagsunod. Okay? So mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, syempre, katulad ng nakaagawian natin, basahin natin ang sinabi ng Mayakda rahimahullah. Sinabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah, sabi niya, diba? Walihada naqul inna nasa ma'a hukamihim fi hadhihi al-mas'alati lahum ahwal. Okay? Lahum ahwal. Sinabi ni Shaykh Uthaymin, diba? Kaya nga sinabi nga natin, no, na ang mga sitwasyon ng mga tao, ang mga kalagayan ng mga tao tungkol sa kanilang mga pinuno ay iba-iba. Tungkol sa kanilang mga pinuno, tungkol sa pagsunod sa kanilang mga pinuno, tungkol sa pagsunod sa mga namamahala sa kanila, mga namumuno sa kanila ay iba't iba. Iba't iba mga kapatid sa panampalatayang Islam. Walang duda, hindi po magkaparehas ang kalagayan ng tao pagdating sa pagsunod, paggalang, pagtrato o pagturing sa mga namumuno sa kanila. Alam po natin yan. Kasi kung lahat ay nagkasundo at lahat ay pare-parehas ang antas at kalagayan,
wala na sanang kaguluhan pa. Di ba? Subalit ganun talaga, habang nandito pa tayo sa ibabaw ng daigdig ay mananatili ang pag-iral ng di pagkakaunawaan at pagkakaiba-iba ng sitwasyon at kalagayan. Pero saan ba tayo sa mga sitwasyon na ito? Tama ba o nasa tayo ay mali? So alamin natin yung mga sitwasyong binanggit ni Sheikh Uthaymin rahimahullah sa kanyang paliwanag. Sabi niya, al-halatul ula okay? Al-halatul ula ay yaqwa al-wazighu al-imaniyu wal-radi'u as-sultaniyu wa hadhihi akmalul ahwali wa a'laha. So, sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, unang kalagayan mga kapatid. So meron tayong 4 na kalagayan. Unang kalagayan na ang wazighul iman, yung motivation ng iman ay malakas, qawi. Okay? Qawi ibig sabihin malakas. Nangangahulugan dito, ikaw na Muslim, ikaw na tao na sumusunod sa namumuno sa iyo o namamahala sa iyo. Ano ba ang layunin ng iyong pagsunod? Diba? Dalawang klase yan eh. Dalawang klase ng layunin ng pagsunod dito mga categorically speaking. Unang layunin ng pagsunod sa pinuno o namumuno sa kanya, sumusunod siya doon sa namumuno sa kanya at namamahala sa kanya dahil sa ito ay part ng kanyang pananampalataya. Kasi tinuruan siya ng kanyang pananampalataya sa Islam na ang pagsunod sa amir, solong na ang kanyang kautusan ay hindi pagsuway sa Allah, ay obligado. Kinakailangan dahil ito ang utos sa atin ng Sharia, utos sa atin ng Islam, utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun. So sumusunod siya doon sa order o mando ng namumuno sa kanya dahil sa ito'y bahagi ng kanyang iman. Diba? Bahagi ng kanyang iman. Pangalawang kategorya, sumusunod siya hindi dahil sa janibul iman, hindi dahil sa o walang kaugnayan ng pananampalataya. Sumusunod siya dahil sa kailangan. Papaanong kailangan? Dahil ang sultan, ang namumuno, ang authority ay malakas. Kapag hindi siya sumunod, ay meron siyang kasasadlakan. Pag hindi siya sumunod, maaring mapinsala siya, maaring mapahamak siya, maaring siya ay tinatawag na sabihin natin ikulong o anumang katulad nito. So, kinakailangan niyang sumunod. Di ba? So, yun yung tinatawag na sabihin natin, no? Radi'ul sultani. No? So, sumusunod siya dahil sa, sabihin natin na dahil sa kailangan, hindi dahil sa kanyang iman. Okay? So, ito yung dalawang kategorya pagdating sa pagsunod sa namumuno. Kaya tayo mga Muslim, ask ourselves, papaano ba ang posisyon natin? Ano ba ang intensyon natin? Bakit tayo sumusunod sa namumuno sa atin? Ito ba ay dahil sa iman natin? O dahil sa ito'y kailangan? Okay? Dahil sa ito'y tinatawag na sabihin natin kailangan. Kaya sa unang kalagayan na binanggit ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na yung motivation ng tinatawag ng iman ng isang tao na pagsunod sa kanyang namumuno sa kanya o pinuno o leader o presidente o anumang katulad nito ay malakas ang kanyang iman dahil sa kanyang iman at taglay at kalakasan nito. Yan ang una. Then at gayon din yung autoridad, yung authority ng pinuno ay malakas din. Ibig sabihin dito, dalawa, both sumusunod siya nang dahil sa kanyang tinatawag na sabihin natin, dahil sa kanyang pananampalataya. At the same time, sumusunod siya dahil ang authority ay malakas. Dahil ang authority ay sabihin natin hindi pwedeng banggain. Dahil ang authority ay, ibig sabihin ay mayroong, pag hindi ka sumunod, maaaring mapinsala ka. So, kinakailangan mo talagang sumunod. So, sa unang kalagay ng taong dito mga kapatid, ay it's a combination ng sabihin natin ng wazighul iman at saka radius sultan. Diba? Halimbawa ako, sumusunod ako sa sinumang namamahala sa akin kung saang lugar ako napapabilang dahil unang-una ito'y bahagi ng aking pananampalataya. Pangalawa dito, dahil malakas ang panig ng authority. Di basta-basta mabangga. Na kung kaya, sa kalagayan na ito sabi ni Sheikh Uthaymin, وَهَذِهِ أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ وَأَعْلَاهَا. Okay? Ang kalagayan na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no, ay kung ito ang pinakakumpleto at pinakamataas na sitwasyon.
pinakakompleto at pinakaganap at pinakamalakas na tinatawag na sitwasyon. So alhamdulillah, tayo mga Muslim, tinuruan tayo na sumunod sa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sabi ng Allah, sumunod kayo sa Allah, sumunod kayo sa kanyang propeta at sa mga namumuno sa inyo, so long na ang kanyang kautusan sa inyo ay hindi paglabag sa batas ng Sharia, sa batas ng Allah. So tayo ay susunod dahil sa ito ay bahagi ng ating iman. Malakas yung ating tinatawag na janibul iman, di ba, yung motivation ng iman. Then pangalawa dito, hindi lamang ito, bagkus dahil ang authority ay sabihin natin malakas din. Malakas ang defense ng authority. Di ba, malakas yung tinatawag na influence ng authority. Ginagalang ang authority. Hindi pwedeng basta-basta banggain, kumbaga. Matibay ang pader ng authority. Kaya ito yung pinaka-kompleto at saka sabihin natin, pinakamataas na sitwasyon at kalagayan ng tao pagdating sa pagsunod sa kanilang namumuno o sa sino mang namamahala sa kanila. Okay? Pangalawang kalagayan ng tao. May nagtanong sa kasal. Ang pinag-usapan natin dito yung pamumuno. Pangalawang tinatawag na kalagayan, mga kapatid, al-halatu thaniya ay yad'afu al-wazigul iman warradi'us sultan. Okay? So mayroon maglagay tayo para hindi kayo malito. Maglagay tayo ng wings, kumbaga. Sa right wings, ito po yung wazigul iman, no? Yung pagsunod dahil sa motivation ng iman. Malakas ang kanyang motivation ng iman. Sa left wing, ito yung tumutukoy sa pagsunod dahil sa tinatawag na sabihin natin dahil sa yung authority ay malakas. Okay? Malakas yung defense ng authority, ginagaling ang authority, mabagsik ang authority, di ba? Di ba basta banggain yung authority. So sa unang sitwasyon, parehong malakas. Malakas, no? Malakas yung iman, sumusunod siya dahil sa lakas ng kanyang iman. Then at the same time sumusunod siya doon dahil sa tinatawag na di basta-basta ang authority, malakas ang defense ng authority. Pangalawang sitwasyon, okay? Isa sa kanila ay mahina. Saan mahina? Yad'aful wazigul iman. Mahina ang motivation ng kanyang iman. Okay, medyo hindi siya full talaga na sumusunod siya, parang hindi complete, kumbaga, dahil sa panig ng iman, kumbaga, basta, hindi siya ganap, hindi siya mahina yung kanyang motivation ng iman pagdating sa pagsunod niya, okay, doon sa tinatawag ng kanyang namumuno. Warradi'us sultani, at the same time, mahina din, both ay mahina pala, kasi kanina both ay malakas, ngayon ay both ay mahina, okay? Lahat sila ay mahina. 'Di ba? Ibig sabihin itong Muslim na ito, itong tao na ito, 'di ba? Ay hindi siya sumusunod, sumusunod siya pero yung kanyang pagsunod ay nus-nus. Pagdating sa iman, pagdating sa tinatawag na iman, 'di ba? Minsan sumusunod, minsan hindi. Pag umaayon sa kanyang kagustuhan, sumusunod siya. Pag hindi umaayon, hindi siya susunod. Mga ganun. Kasi yung motivation ng kanyang iman ay mahina. Okay? Mahina. At the same time, sa panig naman ng authority, okay, medyo mahina. Medyo yung defense ng authority, yung tinatawag na bagsik ng authority, kumbaga yung pader ng authority ay hindi tinatawag na malakas, mahina. Minsan hindi ginagalang, minsan, di ba? Walang power yung authority. Walang tinatawag na too much power ng authority. Dahil halimbawa tulad ng Pilipinas, di ba? Ng Pilipinas, halimbawa, kung ikukumpara mo sa authority ng Saudi Arabia, hindi ganun. Kasi dito ay talagang tinan mo dito, walang nagsasalita, walang nagrarally, walang nag-aaklas laban sa authority. Publicly. Di katulad ng Pilipinas, no, publicly talaga yung pagdusta at saka paghamak sa authority, kung anong sinasabi sa authority, magagawa nila 'yon. 'Di ba? Kung babatikusin nila yung authority, kung nais silang batikusin, magagawa nila 'yon. 'Di ba? Yung freedom of speech kung baka sinasabi nga nila. So, yung defense at tinatawag na authority ay sabihin natin ay mahina din. 'Di ba? Kaya minsan hindi ginagalang yung authority. At yan ay aminin natin sa Pilipinas. 'Di ba? Kung kaya parehong mahina. Kaya ang Muslim mag-ingat talaga dito. Mahina pa yung sabihin natin, kaya kapag mahina yung defense at saka yung power ng authority, ay pwede mong labagin, pwede mong hindi mong labagin. Kasi 'di ba? Hindi ka naman inaano ng authority kapag dahil hinahayaan ka lang magsalita laban sa kanila, kaya pwede ka magsalita. At the same time, pagdating sa iman mo, di ba, hindi masyadong mahigpit yung kapit ng iman mo. Kaya minsan sumusunod ka, minsan hindi. Kung ito ay naayon sa kagustuhan mo, naayon sa taste mo,
Sa lasa mo, susunod ka, pero pag hindi ka susunod. Di ba? So, ano magiging sitwasyon na ang isang tao sa ganitong kalagayan? Kaya sinabi ni Shaykh Uthaymeen rahimahullah, وَهَذِهِ أَدْنَى الْأَحْوَالِ وَهَذِهِ أَدْنَى الْأَحْوَالِ وَأَخْطَرُهَا عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَأَخْطَرُهَا عَلَى الْمُجْتَمَعِ. Sabi ni Shaykh Uthaymeen, kung gayon, itong pangalawang kalagayan na ito ang pinakamababang estado. Pinakamababang estado at ang pinakamapanganib para sa lipunan. Yes, totoo yun. Diba? Nawawala na nga yung iman ng santaw, pananampalataya, wala pang galang sa authority. Well, look at what suffer, ano yung sinasuffer ng isang country, diba? Magulo. Kasi wala pa silang lalo pat yung walang iman, diba? Walang pananampalataya. O may iman nga, may pananampalataya nga, pero hindi masyado yung tinatawag na sabihin natin, mahina yung motivation ng kanyang iman, yung kapit ng kanyang iman. At the same time, tinan mo yung authority hindi ginagalang. Ay makikita mo, di ba? Magulo. Aklas dito, aklas doon, rally dito, rally doon. Di ba? Kasi ang power nga ay nasa bibig ng tao, nasa salita ng tao, hindi sa authority. Di ba? So, magkagayon, ito ang pinakamababang sitwasyon at kalagayan ng tao. At ito yung pinakamapanganib pagdating sa tinatawag na lipunan, mga kapatid. Walang duda. Ala hukamihi wa mahkumihi, di ba? Wa mahkumihi. Ang ibig sabihin, ito yung pinakamababang sado at ang pinakamapanganib para sa lipunan. Ito ay isang panganib para sa mga namumuno, no, at pinamumunuan. Di ba? Dahil sa bakit? Waliannahu idha dha'ufa alwazigul iman والرادي والسلطان حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. Subhanallah. Totoo talaga sa namin ni Shaykh Uthaymeen, no? Ito ay isang panganib para sa mga namumuno at sa mga pinamumunuan. Dahil sa ganoong kalagayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay magkakaroon ng anarkiya. Magkakaroon ng tinatawag na anarkiya. Ano ibig sabihin ng anarchy? Kawalan ng pamahalaan. Kasi wala nang galang sa pamahalaan. Di ba? Wala ng respeto. Kaya pag nawala ng respeto, walang pagkilala sa kung sinong namumuno. At kapag nangyari yung walang pagkilala sa namumuno, ay hindi siya magkakaroon ng paggalang sa namumuno. At kapag hindi nagkaroon ng paggalang sa namumuno, ay walang pagsunod sa namumuno. So anong mangyayari? Anong mangyayari kapag, di ba, kapag sabihin natin, kapag wala ng pagsunod, wala ng pagrespeto, at wala ng pagkilala sa namumuno, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Okay, magkakaroon ng tinatawag na anarkiya, kawalan ng pamahalaan sa pag-iisip, arsaltu ilayk. Okay? At kawalan ng tinatawag na sabihin natin ng asal, at kawalan ng tinatawag na kilos. Walang duda. Hindi ba ka? Tama, hindi. Walang duda, mga kapatid. Okay? Tama talaga yan. Kaya dararapat na maintindihan ng mga tao ang sitwasyon na ito. Yung mga tao, lalo pat mga Muslim, no? Puro comment ng comment, nga tungkol sa authority, di ba? Na kung saan yung kanilang mga komento nga laban sa authority ay hindi makatwarungan, hindi makatwiran, baluktot na katwiran, hindi iniisip, kumbaga, hindi tinitimbang yung mga bagay-bagay. Subhanallah, di ba? Kaya, subhanallah, mga kapatid sa pananampalataya. Hopefully, yung balancing na ito ay magkaroon tayo ng tinatawag na idea, mga kapatid, kung saan ba tayo individually, saan ba tayo sa tinatawag na kalagayan na ito, sitwasyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So yun na. So yun yung pangalawang kalagayan. Pangalawang kalagayan, parihong mahina. Mahina yung motivation sa iman, at the same time mahina naman yung power ng authority. Okay, yung power ng tinatawag na authority. Now, pangatlong kalagayan. Okay, kasi kanina parihong malakas, pangalawa parihong mahina. So pangatlong kalagayan ay isa sa kanila ay mahina. Okay. So, sinabi ni Shaykh Uthaymeen, al-halatu thalitha ay yad'uf al-wazigh al-imani wa yaqwa ar-radi us-sultani. Tapos pangatlong kalagayan na ang motivation ng iman ng isang tao ay mahina. Okay? So mahina, ibig sabihin yung pagsunod niya ng isang tao na may kinalaman sa kanyang pananampalataya, no? Yung pagsunod niya doon sa namumuno sa kanya, mahina ang motivation ng kanyang iman. Kaya minsan sumusunod, minsan hindi. Okay? Minsan mas sumusunod siya at minsan hindi, dahil because of the mahina yung kapit pagdating sa pananampalataya, pagdating sa tinatawag na iman. Mahina? Wahadihi, subalit pagdating naman sa tinatawag na sabihin natin authority, okay, ngunit ang authority ng mga namumuno ay malakas yung power, di ba?
So, paano mangyari yung mga kapatid? So, ano yung magiging halimbawa nito mga kapatid? So, mahina yung kapit ng yung motivation ng kanyang iman pagdating sa pagsunod sa amir, pagdating sa pagsunod sa namumuno. Subalit pagdating sa panig ng authority naman ay malakas. Malakas yung authority, kumbaga. Hindi basta-basta banggain, hindi ka pwede magsalita. Hindi ka pwede sabihin natin otherwise mayroon kang kalalagyan, hindi ka pwede mag-aklas, hindi ka pwede magrebelde, hindi ka pwedeng mag-rally kumbaga laban sa authority. Di ba? Alam mo, just like the Saudi Arabia, you know? At yung mga tao dito, may mga tao na mahina yung motivation pagdating sa iman. So, ano yung mangyayari mga kapatid? Wahadihi martabatun musta. Wahadihi martabatun musta. Sabihin kung gayon, ito ay isang gitnang antas. Gitnang tinatawag na antas. Okay? Gitnang antas. Liannahu idha qawiya ar-radi'u sultani sara aslaha lil ummati fil madhhar. فَإِذَا اخْتَفَتْ قُوَّةُ السُّلْطَانِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حَالِ الْأُمَّةِ وَسُوءِ عَمَلِهَا. Okay. So bakit? Dahil ito ay nasa gitnang antas. Paano? Bakit? Dahil kung ang authority ng mga pinuno, okay, kung ang authority, yung power ng mga pinuno ay malakas, kung gayon ito ay mas mabuti para sa bansa. Para sa bansa. Okay, tungkol sa kung ano ang hayag, kung ano yung tinatawag na lantaran. So bakit? Kasi at least kahit papaano, susunod yung tao. Kahit papaano, gagalang yung tao. Kahit papaano, di ba? Kahit papaano, marunong tumiklop yung tao. Di ba? Hindi siya basta-basta nag-aaklas, hindi siya basta-basta na kung anong sasabihin, kung feel niya sabihin laban sa authority, hindi niya makakaya magagawa yun. Dahil nga, kasi bakit? Alam niya na malakas ang authority. Di pa sa basta babanggain. Okay? Pero pagdating sa kanyang iman, medyo mahina. 'Di ba? Medyo mahina, ano ba? Gusto kong magsalita, 'di ba? Yung bang alam ba, mayroong ginagawa yung authority. Tapos hindi labag sa hindi sang-ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang panglasa. 'Di ba? So, gusto niya magsalita laban sa authority pero napipigilan niya. Kasi bakit? Alam niya ang kanyang kalalagyan kapag ginawa niya 'yun. At the same time, 'di ba, yung motivation ng iman para sumunod dito sa kanya ay medyo mahina. Diba? Kaya susuway siya na hindi lantaran. Susuway siya ng patago. Diba? So ganun yung mga tao na yung motivation ng iman ay mahina. Bagamat natatakot sila sa authority, diba? Ayaw nilang umaksyon against the authority kasi nga hindi basta-basta yung authority, medyo malaki yung power ng authority kasi may paglalagyan sila. Kaya hindi nila gagawin yung vulgar na paglaban sa authority. Pero susuway sila in private. Okay? Nang patago. Ayan, marami yan. Marami yan to. Pero kahit paano, may advantage sa tinatawag na lipunan. Di ba? Mayroong tinatawag na advantage na naliles yung tinatawag na kaguluhan. Di ba? Na-minimize yung sabihin natin yung tinatawag na kaguluhan. Kasi nanatili pa rin yung pagrespeto at paggalang at pagkilala sa namumuno. Di ba? Sa tinatawag na sabihin natin namumuno. Di ba? Ngunit kung ang authority ng mga namumuno sa kasong ito ay umunti, ibig sabihin umunti yung kanilang authority, yung kanilang kapangyarihan, ito ay magbubunga ng katiwalian, magbubunga ng kasamaan sa loob ng bansang iyon. O tingnan mo yung mga mahina na nga yung janibul iman, yung motivation ng iman ng isang tao, mahina pa yung power ng authority. Hindi pa ginagalang yung authority. Di ba? Hindi pa kinikilala ang authority. So magkagayon talagang expect nyo niya ang mga ito. Look at the Yemen, di ba? Tingnan mo sa Yemen. Since na yung power nasa mga tao tula sa authority, so na-overwhelm at na-overpowered ang tinatawag na authority ang bansa ng Yemen. Yung namumuno sa mga. Tingnan mo ngayon ang Yemen. Look at Iraq. Look at Syria. Look at Lebanon, sabihin nating Libya. Diba? At iba pa mga bansa, look at Sudan. Okay? Look at tinatawag na Sudan, which is na revolution, the mass revolution at iba pa. Diba? So, walang duda. So, nagkakaroon ng kaguluhan at walang tinatawag na sabihin natin, walang kabutihan at nagiging masama ang bunga ito sa loob ng bansa. Sa loob ng tinatawag na sabihin nating bansa. Okay? So, yung mga kapatid ng pangatlong kalagayan. So, sa pangatlong kalagayan, yung janib, yung tinatawag na motivation ng iman sa pagsunod sa kanyang namumuno, ay hindi siya malakas. Subalit, pagdating naman sa tinatawag na side ng mga namumuno, yung authority is powerful, kumbaga. Di basta-basta. Okay?
So siguro sa panahon natin, ay ikukumpara ko Saudi Arabia, no? So depende yan sa mga tao. May mga tao na malakas ang kanilang motivation sa iman, pagdating sa mga tao, at may mga tao naman na misnos-nos, iba nga wala talagang iman you know? Pero pagdating sa authority talaga, dito sa Saudi Arabia, subhanallah, lahat ay gumagalang sa namamahala dito. Otherwise, tiklop siya. Otherwise, mayroon tinatawag na paglalagyan siya kapag nagsalita siya, at nag-revolt siya, against the government, against the authority. So malakas yung, sabihin natin, yung panig ng authority, yung power ng authority. You know? Now, pang-apat na kalagayan. So sinabi ni Sheikh Uthaymin, al-halatul rabi'a ay yakwal wazigul imani wa yad'uf ar-radi'us sultani. So sa apat na kalagayan ito, na ang motivation ng iman ay malakas. Motivation na tinatawag na iman ay malakas, at ang authority naman ng mga namumuno ay mahina. So baliktad, no? Baliktad. So, pagdating sa tinatawag na janibul iman, malakas ang kanyang iman, di ba? Ibig sabihin, pag saan malakas yung iman, kahit gaano kahina yung namamahala, yung authority, ano man ang sabihin natin, ano man ang kanyang order, so long na ito ay hindi paglabag sa Sharia, sinusunod niya yun. Kahit pa ayaw sundin ng ibang mga tao. Pero sa kanya, sinusunod niya sapagkat ganun siya inutusan ng Sharia. Ganun siya inutusan ng kanyang pananampalataya. Di ba? So, malakas yung kapit, yung motivation ng iman. Pero pagdating sa panig ng authority, mga kapatid, ito ay, yung mga namumuno ay mahina. Mahina yung defense, mahina yung power, mahina yung influence, kung ano mang katulad nito. Hindi siya makapangyarihan, kumbaga. Okay? So, magkagayon, kapag nangyari ito, mga kapatid, fayakunul madhar. Fayakunul madhar, adna minhu fil hali thalitha, lakinnahu fima bainal insan wa rabbihi akmalu wa a'la. Ito yung napaganda. Okay? Kung gayon, ang maliwanag na kalagayan sa sitwasyon na ito, mga kapatid, okay, ang maliwanag na kalagayan ng bansang ito kapag ganito ang sitwasyon, ito ay magiging mas mahina kaysa sa ikatlong kaso, kaysa sa ikatlong kalagayan, kaysa sa ikatlong sitwasyon. Mas mahina siya. Okay? Mas mahina siya doon sa yung authority ay malakas at mahina yung kapit ng iman, mas mahina. Okay? Yung level nito kaysa doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Subalit, gayon pa man, ang connection, at pagsunod ng tao sa kanilang Panginoon sa puntong ito ay magiging mas ganap at mas mataas kaysa sa anumang kaso. At yun ang pinakamahalaga. Yun talagang pinakamahalaga. Yung magkaroon ka ng lakas between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Yung panig ng iman. Kasi anumang sitwasyon, may iman ka. O yun ang magmumotivate sa iyo na sumunod ano man ang kalagayan, gaano man kahina ang isang authority. Sinusunod mo siya dahil ganun ka pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahirap dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung mahina na yung iman mo, wala ka pang iman, mahina pa ang tinatawag na power ng authority. Diba? Kaya tingnan mo sa mga bansa na wala nang iman yung mga tao doon. Diba? At saka pagdating naman sa panig ng authority ay mahina din. Look at them. Look at their country. Nagiging magulo sila. Nagiging, sabihin natin, nag-war, nagkaroon ng war. Cold War, World War, Hot War, ano mang katulad ng war na yan. Diba? So, ganun dapat, mga kapatid. So, now, ask ourselves, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba tayo individually? We're talking about the individual kasi, sabihin natin, pangkalahatan kasi, hindi magkakapantay-pantay ang tao. Kahit halimbawa, pagdating sa Saudi Arabia, pagdating sa government, authority, powerful, kumbaga yung authority ng Saudi Arabia, di ba? Walang sino man pwedeng bumangga, di ba? Subalit, pagdating sa mga tao, hindi magkakapari-parehas yung mga tao. May mga tao na walang iman, may mga tao, sa kanilang mga sarili na medyo mahina yung kapit ng iman, yung motivation ng iman, may mga tao diin na malakas yung tinatawag na motivation ng iman. Malakas yung kanilang pananampalataya. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, so bilang isang Muslim, subhanallah, ask ourselves, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba tayo sa sitwasyon na ito? Individually. Sa unang kalagayan, sa pangalawang kalagayan, sa pangatlong kalagayan, o pang-apat na kalagayan. And nobody can answer that except you. Okay? Walang sino man ang mangahas na sagutin yan patungkol sa sarili mo maliban lamang ikaw. Maliban lamang ikaw. Kaya naman, tanungin natin mga sarili, papaano ko ba sumunod sa pinuno? Papaano ka ba sumunod sa pinuno? Papaano ka ba gumalang sa pinuno? Ito ba ang pagsunod mo na ito o ito ay dahil sa pananampalataya mo? Dahil sa bunga ng pananampalataya mo o hindi? O hindi?
Tandaan natin na ang pagsunod sa amir, tulad ng ating na-discuss ng mga nakaraan, mga kapatid, ay bahagi ng pananampalataya natin. Ang pagsunod sa pinuno, no, sa kanilang mga atas at mga mandato, as long as ito ay hindi labag sa batas ng Sharia, ito ay uri ng pagsamba. Dahil ang Allah mismo ang nag-utos sa atin ito. Di ba? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Okay, at sumunod kayo sa tinatawag na sabihin natin na mumuno sa inyo. Di ba? So, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. And no one can answer definitely, okay, sa bagay na ito, kundi ang sarili mo. You know? So, yun mga kapatid, yun ang mga dapat na sabihin natin na dapat maintindihan at dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Di ba? Kasi kapag ikaw ay sabihin natin hangal ba? Kapag ikaw ay ignorante sa batas, lalo pa sa batas ng Sharia talaga, no? Ay maingay ka, ikaw ay magrebelde, ikaw ay hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Hindi mo alam paano sumunod, di ba? Susunod ka lamang kung kailan mo gusto, susunod ka lamang dahil ito ay pabor sa iyong ideology, pabor sa iyong tinatawag na opinion, at kapag hindi ka susunod. Okay? From Cabalan, Zamboangas. Okay, mga kapatid. So hopefully naintindihan natin yung mga bagay na iyan. Otherwise, sa pag hindi natin naintindihan, subhanallah, ambot na lang yun. Sa Bisaya pa, ambot na lang yun. So yan po yung mga usapin na may kaugnayan sa sabihin natin, may kaugnayan sa sitwasyon at kalagayan nating mga Muslim, nating mga tao, pagdating sa pagsunod sa mga namamahala at mga pinuno natin, mga kapatid, sa pananampalataya. So, alhamdulillah, tayo ay, alam mo yun, tayo ay napapabilang sa pananampalataya na ito na inihayag at nilinaw sa atin ang mga bagay-bagay. Okay? Nilinaw sa atin at pinaliwanag sa atin yung mga dapat nating gawin upang tayo ay makaiwas mula sa kaguluhan, kapahamakan at kapinsalaan, upang ito ay magbunga sa atin ng kaligtasan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? No, pagpatuloy natin, mga kapatid, yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, o sa mga nagbabansag dyan sa atin na Wahhabi, pakinggan niyo ang salita ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kung ang kanyang mga salita at ang kanyang mga turo ay against the Sharia at against the Islam. Diba? Mahiya naman kayo na magbansag sa mga nagpapalaganap ng kanyang katuruan, sinasabing Wahhabi, which is ang kanilang impression ay ito ay isang bad, ito isang negatibo, kumbaga. Diba? Subhanallah. Sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wat tawaghit kathiratun. Okay? Wa ru'usuhum khamsatun. Iblis, la'anahullah, wa man 'ubida wa huwa radin, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, wa man idda'a shay'an min 'ilmi al-ghaibi, wa man hakama bighairi ma anzalallah. Pag-usapan natin yung tagut, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ang tawagit daw ay marami. Marami-rami sila. At ang kanilang mga pinuno ay 5. Sino kaya yung mga pinuno ng mga tawagit na ito? Okay? Ang pinuno nila ay tinatawag na 5. So, pag-usapan natin muna yan. So, basahin natin ang footnote ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, yung kanyang komentaryo. Wat tawagitu, of course, ano bang ibig sabihin ng tawagit, mga kapatid? So, ad-jam'u tagut, wasabaka tafsiru. So, ang tawagit, pangmaramihan ng salitang tagut. At, of course, tapos na nating ipaliwanag ito. Yung tagut. Ano bang ibig sabihin ng tagut? Ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, balikan natin. So, sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, at-tagut ma tazawazu bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Okay? So, ibig sabihin, ang tagut daw ay ang sino mang lumagpas sa hangganan, no? Ang sino mang tao na lumagpas sa hangganan na kung saan mula sa mga sinasamba at mula sa mga sinusunod at mula sa mga sabi natin ay, no, ginagaya, kumbaga. You know? So, yun po ang ibig sabihin ng tagot. Sino man paglagpas sa hangganan. So, yun po yan. Then, kathiratun. So, sinabi, ang tawagit daw, ang mga tagot ay marami. Marami. Waruusuhum khamsa, at ang kanilang mga pinuno ay 5. Okay, ibig sabihin, mga kapatid, ay zu'ama'uhum wa muqalliduhum khamsatun. Ibig sabihin, ang kanilang mga pinuno at yaong mga nagbubulag-bulagan na sumusunod sa kanila
at sila ay 5. At sila ay 5. Okay? 5 yung mga pinuno at saka yung mga blind followers. Blind followers, ito mga fanatiko. 'Di ba? Marami yan, mga fanatiko, 'di ba? Subhanallah, kapag fanatic ka sa isang tao talaga, kahit mali ang sasabihin ng isang tao na finafan mo, kumbaga, ay pasunod-sunuran ka kasi nga fanatic ka. So bilang Muslim, huwag maging fanatic sa tao. Kung meron mang tao na dapat maging fanatic, yun ay walang iba kundi kung meron mang isang tao na dapat dapat tayo maging fanatic sa kanya, yun ay walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linaw? Yan ay walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linaw, since wala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid sa pananampalatayang Islam, maging fanatic tayo sa katotohanan. Maging fanatic tayo sa kung ano ang totoo mula sa Quran at mula sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linaw? Okay? So yun yung dapat. Walang pakialam to. Naglilecture. Ano na mga kapatid? Okay. So yun ha. So wag kayong maging fanatic ha. Subhanallah. Na kahit na alam mo ng mali yung mga sinasabi na mga fina-follow ninyo ay ano pa rin kayo, sunod-sunod. Yung mga blind followers, kumbaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Kaya ang ibig sabihin dito, 5 yaong mga sabihin natin yung mga pinuno nila at yaong mga nagbubulag-bulagan na sumusunod sa kanila. Then, sino itong 5 na ito mga kapatid? Una, si Iblis, la'anahullah. Okay, si Iblis. Ninaw? Okay, so, kilala niyo si Iblis? Baka naman, tumingin kayo sa kaliwat kanan ninyo at harapan ninyo kayo sa inyong likuran, baka makita niyo si Iblis. So, Iblis, mga kapatid, sino ba si Iblis? Iblis was syaitanur rajimul la'in. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Iblis, siya ang itinaboy. Siya yung tinatawag na itinaboy. Siya yung syaitan, kumbaga. Siya yung itinaboy at isinumpang Satanas. Itinaboy at isinumpang sa Satanas na kung saan alladhi qala Allahu lahu, na kung saan sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Okay, ang ibig sabihin, at ikaw ay inilayo at katiyakang para sa iyo ay pagtataboy at patuloy na paglalayo mula sa awa ng Allah hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. So hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. So si Iblis, kayo yung mga nagtatanong dyan, Ustad, mayroon bang pag-asa pa kay Iblis na magtauba? Ay ambot. Walang ganun. Okay? Hindi na pwede ang tauba kay Iblis kasi tinuldukan na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang para sa kanya. You know? Tinuldukan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya itinaboy na at isinumpa na, no? Cursed, and deprived, mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya wag kang mangarap at mag-ambisyon na si Iblis ay pwede pang, baka sakasakali namang pwede pang magbalik loob. Kasi yan ay tinuldukan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manin mga kapatid? Okay. Kaya yun si Iblis. Wa kana iblisu ma'al malaikati fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim walamma umira bisujudi li adama dhahara ma fihi min al-khubthi wal iba'i wal istikbar fa'aba wastakbara wa kana min al-kafirin faturida min rahmatillahi azza wa jal. Okay? So si Iblis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, la'natullah, ibig sabihin cursed, ika nga ng Allah ay mapasa kanya. Ibig sabihin si Iblis ay kasama ng mga anghel noon. Kasama ng mga anghel noon sa tinatawag na Iblis. 'Di ba? Kasama yan ng mga anghel noon, mga kapatid, sa kanilang kasamahan, sa kanilang company, no? So hindi ibig sabihin na si Iblis ay nilikha mula sa mga anghel. Siya ay nilikha mula sa mga jinn. Subalit bilang binigyan siya ng pribilehiyo, kumbaga, ay nakasama siya sa company ng mga malaika, 'di ba? At ginawa niya rin noon ang kanilang mga gawain. Kung ano yung ginagawa noon ng mga anghel, ay ginagawa din ni Iblis. Tingnan mo,
Kung anong ginagawa ng mga anghel, pumupuri sa Allah, dumadakila sa Allah, sumusunod sa Allah, sa mga before pa nung inutusan siya magsujud, ginagawa din ni Iblis. Kaya wag pa kasiguro mga kapatid. Wag pa kasiguro yung buhay natin, subhanallah, na ngayon ay kampante ka kumbaga sa pagsunod mo sa Allah. Wallahi, babaguhin ng Allah ang puso ng anak ni Adan. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nilalaman ng ating puso, kung ito ba'y kayabangan o kung ito ba ay kababaang loob. Di ba? Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Alam ng Allah, kahit mabait ka sa paningin ng tao, pero deep inside sa puso mo ay meron kang tinatanim na tinatawag na pagmamalaki at pagmamataas. At ibubunyag yun ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng panahon. Hindi man ngayon, bukas, magpakailanman. Okay? Tandaan po natin yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung kaya panatilihin ika nga sa ating puso yung kababaang loob, pagpapakumbaba. At yung pagpapakumbaba na ito ay walang iba kundi ang pagpapasakop sa kung ano yung katotohanan. Hindi mo, dahil ang katotohanan, batarul haq, yung kibir, mga kapatid, na dinefine ni Prophet Sallam ay walang iba kundi ang pagmamalaki sa katotohanan. Alam mo yun? Alam mo na ang totoo, nagmalaki ka pa. Yun mga mayayabang ng mga tao sa totoo lang. Okay? Alam mo na nga na mali ka, tapos pinangalandakan at pinagmamalaki pa yung tinatawag na kamalian mo. Diba? Yan yung magpasako sa katotohanan. Ika nga, malinaw? Okay. So yun po mga kapatid. Kaya kung ano yung ginagawa ng mga laika noon, ginagawa din ni Iblis, mga kapatid. Kaya yung pinakagayang at nakalaasal sa Salam na ang tinitira ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinaalang-alang sa ano ng isang tao, yung huling bahagi ng kanyang tinatawag na sabihin natin, no? Pagkabuhay. 'Di ba? Huling bahagi ng kanyang, yung huling kondisyon ng kanyang puso bago siya bawian ng buhay. Yun mga kapatid. Kaya at nang siya, nung si Iblis ay inutusang magpatira pa, no, kay Adam alayhis salam bilang paggalang at bilang pagpaparangal, 'di ba? Yung karumihan, yung khabath ni Iblis, 'di ba? Dhahara ma fihi min al-khabathi wal iba'i wal istikbar. Kaya nung inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis, la'natullahi alay, okay? Na kung saan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, yung karumihan ni Iblis, yung paghamak at ang pangmamata na pagmamataas sa loob niya, na sa kaibuturan ng kanyang puso ay naging hayag. Naging hayag. Kaya naman, kung anumang itinatago dyan sa puso mo, balang araw, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay ilalantad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sa mga nagmumuslim, mga bagong yakap sa Islam nang dahil lamang sa mga bagay-bagay at hindi para sa Allah, kapag sila'y sinubukan ng Allah, makikita mo yung kanilang kulay. Makikita mo yung kanilang kulay kung ano ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Kung ano ang layunin ng kanilang pagyakap sa Islam. Di ba? O kahit sino man, mga kapatid, kahit pa sa mga born Muslim, kahit sino man, makikilala mo ang isang tao, malalaman mo ang isang tao kung ano ang relation niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong ugnayan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa panahon ng pagsubok. Makikilala mo kung sino ang tapat sa Allah. Makikilala mo kung sino talaga yung nag-alaala sa Allah. Makikilala mo kung sino nagtitiwala sa Allah. Makikita mo kung sino yung nanampalataya sa Allah at nanalig sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon ng mga pagsubok. Kahit pa sa mga pagitan ng kapwa makikita mo kung gaano siya katotoong kaibigan kapag sinubukan kayo. 'Di ba? Kapag kayo ay tinatawag na sinubukan. Kung siya ay tapat na kaibigan o hindi tapat na kaibigan. 'Di ba? Kung walang pagsubok, walang flavor ang buhay, sabi nga nila. 'Di ba? So, si Iblis, mga kapatid, nung sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na magpatira pa kasama ng mga anghel sa harapan ni Adam alayhis salam, naging hayag kung ano ang nasa kaibuturan ni Iblis. Yung karumihan niya, yung pagiging mapagmataas niya, yung pagiging paghamak niya kumbaga at pagmamataas niya, naging hayag, naging evident at transparent. At siya ay tumanggi. Kaya ang bunga nito dahil sa kayabangan, syempre, walang duda, tinan mo, yung mga mayayabang, okay? Tinan mo yung mga mayayabang. Tinan mo yung mga mapagmataas, sila yung mga tumatanggi. Sila yung tinatawag na tumatanggi, naging mapagmataas at siya ay naging kabilang sa mga hindi naniwala at hindi nanampalataya. Malinaw? Kaya faturida min rahmatillahi azza wa jal. Ay nangyari sa kanya, kaya siya ay itinaboy mula sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makapangyarihan at dakila. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa tinatawag na banal na Quran, sabi niya,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. At ipaalala mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao ang pagpaparangal ng Allah kay Adam alayhi salam. Noong sinabi ng Allah sa mga anghel na magpatira pa kayo kay Adam. Magpatira pa kayo kay Adam bilang parangal sa kanya at pagpapakita sa kanyang kakaibang katangian. Kasi kakaiba talaga ang paglikha sa tao. Bukod tangi ang tao kaysa sa ibang mga nilikha. Dahil kaisa-isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kamay. At ang ibang mga nilikha ng Allah ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Allah. Subalit si Adam alayhi salam tayong mga tao sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sinunod nilang lahat, malibang kay Iblis, ang pinuno ng mga syaitan, na dahil sa kanyang pagmamataas at panibugho ay tinanggihan niyang magpatira pa. Dahil doon, naging kabilang siya sa mga lumabag sa Allah at hindi sumunod sa kanyang kagustuhan. Diba? So, lang duda mga kapatid. Kaya, yan ang sinabi. Yan ang una si Iblis. Sumpainawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan ang unang pinuno. Number one, sabi nga ng mga Arab, number one na pinuno ng mga tagut ay walang iba kundi si Iblis. Sino kaya yung pangalawa? Okay, excited na kayo? Pangalawa, waman ubida wa huwa radin. Waman ubida wa huwa radin. Ang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawa, na pinuno ng mga tagut ay sinumang sinasamba at ikinalulugod niya ito. Halimbawa, sinasamba siya ng tao, niluluhuran siya ng tao bilang pagsamba. Okay? Niluluhuran, nagpapatira pa sa kanya yung tao bilang pagsamba. Walang duda at nalulugod pa siya dito, talaga tumawa. Parang look at Firaun. Diba? Tingnan mo yung mga tyrant king leaders noong unang kapanahunan. Hindi ko lang sa panahon ngayon kung meron. Diba? Na habang sila ay niluluhuran ng kanilang mga pinuno, ng kanilang mga nasasakupan, habang nagpapatira pa sila nagpapatira pa sa kanila yung kanilang mga alipin at mga nasasakupan, kinalulugdan nila ito. So sila yung pangalawa na leader ng mga tagut, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Kaya naman sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah bilang komento, ay ubina min dunillahi wa huwa radin ay yu'bada min dunillahi fa innahu min ru'usut tawaghit waliyadu billah wa sawa'un ubida fi hayatihi aw ba'da mamatihi idha mata wa huwa radin bidhalik. Ibig sabihin na siya ay sinamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nalugod na siya ay dapat sambahin bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gayon, siya ay isa sa mga pinuno ng mga tagut. Okay? Pinuno ng mga tagut. At of course, naway tayo ay pangalagaan ng Allah at pagpapakup tayo sa Allah mula rito mga kapatid. At ito ay pareho mga kapatid kung siya ay sinasamba noong siya ay nabubuhay pa o pagkatapos ng kanyang kamatayan kung siya ay namatay habang nalulugod siya sa bagay na iyon bago siya namatay. Nagpakita ng kaluguran sa ginagawa sa kanya ng kanyang mga nasasakupan. Ninaw na siya ay sinasamba ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? So yun yung pangalawang leader ng mga tagut mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Then sumunod mga kapatid, waman ubida o waman da'an nasa ila ibadati nafsi. Ila ibadati nafsihi. You know? At ang sumunod ang sinong pangatlong leader ng mga sabihin natin ng mga tagut. Una si Iblis, pangalawa itong mga sabihin natin itong mga sinasamba ng bukod sa Allah, no? Na habang kinalulugdan nila ito. Then pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan sino nag-aanyaya, sino nag-iimbita at nananawagan ng anuman mula sa kaalaman, sino mang nag-aanyaya at nananawagan sa mga tao ilad ibadati nafsi, na sambahin ang kanyang sarili. Ibig sabihin, nag-invite sa mga tao sa pagsamba sa kanyang sarili. Okay, they are inviting the people to worship them, to worship them mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At yan ay kabilang sa mga leader ng mga tawagit mga kapatid. Kaya sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ay man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa in lam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawagit sawaun ujiba lima da'a ilayhi am lam yujab.
Ibig sabihin, sino mang nag-aanyaya sa mga tao upang sambahin siya. Nag-invite sa mga tao, okay? Nag-invite sa mga tao, sambahin niyo ako, sundin niyo ako. Of course, pag sinabing pagsamba, mga kapatid, hindi lamang tumutukoy sa pagpapatira pa. Halimbawa, ito yung pagkabila na rin sa pagsamba ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, yung susunod siya sa kagustuhan ng isang tao na yaon, na sa kabila ng ito ay tinatawag na sabihin natin pagsuway sa Allah. You know? Ay kabahagi na yun ng pagsamba sa kanya. Kahit pa hindi siya lumuluhod, kahit hindi siya nagpapatira pa sa kanya. You know? So yung mga kapatid, kaya naman, ibig sabihin, sino mang nag-aanyaya at nag-imbita sa mga tao upang sambahin siya, kahit na hindi nila ito ginawa, kahit na hindi ito ginawa ng tao ang pagsamba sa kanya, subalit nag-aanyaya siya. Siya ay nag-aanyaya. Isa siya sa mga pinuno ng mga tagot, tumugon man ang mga tao sa kanyang paanyaya o hindi tumugon. Kabilang pa rin siya sa tinatawag na sabihin natin ay tagut, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? So yun yung pangatlong kategorya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At of course yung pangatlong mga leader ng mga o pinuno ng mga taguts, yung pang-apat sa yung mga panglima, inshallah sa susunod na live po at discussion natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, kasi I have an emergency. Meron akong mahalaga na which is nagagawin po sa opisina. Kaya naman maraming salamat po sa iyong tinatawag na pakikinig. Naway hopefully ay nagkaroon kayo ng idea, nagkaroon kayo ng kaalaman hinggil sa bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So maraming salamat. Once again, jazakumullahu khair. Naway tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod, at kayo din iwas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang kapahamakan, kapinsalaan, at ikitlalo kamangmangan sa ating pananampalataya. So akhiru da'wan alhamdulillah. So bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.